Yeah, let's pray. Yes, Father God, we praise and glorify your name, Panginoon. Sunday is your day, Panginoon. And we pray, Panginoon, open our hearts, our minds, our ears, Lord God, na wala ka nang ma-miss out, Lord God. Let's receive all your mercy, all your grace, all your love. In the mighty name of Jesus, Amen. Amen. Handa na po ba kayo po sa Panginoon? Amen. Amen. Yun po. Number 10. Take you away. I'll rejoice and be glad.
receive 2 tithes and offering. Nagbasa lang po ako ng verse. Luke 6:38. Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure. Ang Panginoon po ay hindi nagkukulang sa atin, ano po, nararanasan po natin ang Panginoon sa ating buhay, hindi lang sa good health, protection, even financially. Kaya po, nararapat lamang na ibalik natin sa Panginoon yung nararapat sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi naman nagkukulang sa atin. Sige po, pwede po tayong magbigay. Ituon po natin ang ating mga kamay sa offering plate for the Lord. At tayo na panagkaralang salamat Panginoon sa araw na ito, Lord, na ipanagkalaw po sa amin, Lord, na upang mag-input kami sa iyo for today, Lord. Sa araw na ito, Lord, ikaw ang bida, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Dinadalangin ko, Panginoon, na gamitin mo, Panginoon, ang tithes and offering nito, Lord, para sa ikalalawang Panginoon ng iyong gawain, Panginoon, sa simbahan ito, Lord. In Jesus' name, amen. Good morning po sa ating lahat. Bless po ba ang lahat? Pwede po ba tayo magsitayo para sa salita po ng Diyos? Ay po sa Matthew 13, verse 44 to 46. The kingdom of heaven is like treasure hidden in field. When a man found it, he hid it again. And then in his joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one great value, he went away and sold everything he had and bought it. Amen. Amen. Palakpakan natin si God. Amen. Amen. Morning po. This is the, anong week na ba tayo? Third week na kung saan ay ang tema natin is about the kingdom of heaven. Sabihin mo sa katabi mo, kingdom of heaven. Nais mo ba yung kingdom of heaven? Napipin mo ba yung presence of heaven? Yung heaven? Amen. Kingdom of heaven. Before we start, tayo po ay muling manalangin. Okay po, let's bow our heads. Father God, we thank you, we bless your holy name. We thank you for your holy presence in this place. Father God, maraming salamat po, Panginoon. Nararanasan namin yung pag-ibig, ang iyong pagkalinga, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Marapat lamang na ikaw ay papurihan, Panginoon, sa aming mga awit, Lord. Today, as we listen to your word, Lord God, yung about the kingdom of heaven, Lord, yung presensya mo, Panginoon. At isipin namin yung kalagayan namin, Lord, yung pangako mo, Panginoon. Yung iyong paghahari, Panginoon. Lord, we thank you sa umaga nito. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Kingdom of God. Last first Sunday of the month, sinabi natin, Kingdom of God and Kingdom of Heaven is interchangeable. Pag sinabing Kingdom of God, it pertains to Kingdom of Heaven. Pag sinabing Kingdom of Heaven, patungkol ito sa kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos ay tanong, nasaan siya? Nasaan siya? At ang sabi nung sa parable, last
message natin ay paano makapasok sa kaharian ng langit o sa kingdom of heaven. Yan yung ating tinalakay nung nakaraan. At nakita natin may mga sinasabi ang Panginoon about sa kingdom of God o kingdom of heaven. Sige po. In Matthew chapter 13, verse 10 to 11, the disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied, "Because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." But not to them. The kingdom of heaven has been given to you. Given to you. Binibigay pala yung kingdom of heaven sa kanyang mga disciple, but not to them. Makikita kagad natin, meron kagad na sinabi ang Panginoon. Yung daw kingdom of heaven ay para kanino? Para kanino? Sino ang gusto nito? Para sa atin. Para sa atin. At sabi niya, he replied, because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven. Secret po. Secret. Kaya hindi makaunawaan eh. Nasaan ba yung kingdom of heaven? Nasaan ba yung kingdom of God? Sige po, tuloy po natin para makita natin. Jesus compares the kingdom of heaven to several concepts in order to enhance the crowd understanding of his teaching. To enhance the several concepts means the concept is in order to enhance the crowds for what? Yung understanding. Kaya minsan, hindi maunawaan ng mga tao. Hindi nila maunawaan, ano ba yung heaven? Ano ba yung kingdom of God? Sabi dito, explanation of the kingdom of heaven, he explained in 5 brief parables. Ang Panginoon, mahilig siya gumamit ng parabola. At yung parabola na yun ay may sikreto. At yung sikreto, 5 yung parabola na yan, pero 3 lang po yung ating tatalakayin sa umagang ito. 3 lang po. Sige po, next slide po. Point number 1 po agad tayo. Ang sabi niya, yung binasa nung ni Jane kanina, is the kingdom of God is like, ano sabi ng ating point number 1? Hidden treasure. Mga tao, may napapanood ako, minsan naghahanap sila ng treasure. At yung mga kabataan yata, meron yata games. Ano ba yung games yun? Amazing Race? Amazing Race. Hindi ba finding, ano yan? Hindi pala bang hahanapin dyan sa Amazing Race? May hanapin? Ano hahanapin nyo? Secret, ano? Pero rito, sabi niya, hidden treasure. Madaming nag-i-spend ng time, maraming mga treasure hunter. Talagang nag-i-spend sila ng time, effort, ng pera para makita nila yung hidden treasure. At ang kaharian ng langit, at kaharian ng Diyos ay may sinabi na katulad siya ng hidden treasure na kayamanan pa niya. At ang sabi rito, na verse 14, in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, you will be able hearing but never understanding. You will be able seeing but never perceiving. Matthew 13:34. Okay, parang iba yung verse. Matthew 13:44. Parang mali yung verse. Matthew 13:44. The kingdom of heaven is not a simply joy, it's exchange for the possibility of finding more treasure. It's a joy, it's worth that you have. Para sure lang po. Tingnan ko po yung Matthew 13:44. Matthew chapter 13:44. Ang sabi po rito, sa Matthew 13:44, iba po yung nakasulat. Wala, bakit hindi ba? The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a pit. When a man found it, he hid it again, and then his joy went and sold all he had and brought that pit.
Iba po yung verse. Yan, ayan po. Okay. Ang sabi po rito ay ang kaharian ng langit ay isang treasure na parang natagpuan sa isang field. O sa iyong lupa, may lupain ka. Mayroon kang lupain. May mga lupain ka. At pag nakita mo yung doon sa natuklasan mo na mayroong kayamanan doon, ang sabi niya, yung joy na nais mong bilhin, yung lupain na yun. Pag natagpuan mo yung yaman na yun, na mayroong natuklasan ka, ganun yung treasure. Kumbaga, parang siguro ano natin. Sabi niya, the kingdom of heaven is not simply joy. Sabihin natin, the kingdom of heaven is not simply joy. Di ba, may joy na tayo. No? Yung treasure o hidden treasure na to ay hindi lamang simple kaligayahan. Kaya kung sinasabi ng iba, heaven, sabi nila, ano bibili mo? Heaven. Yung joy, walang katulad yung joy na nararanasan na sinasabing heaven. Iba lang yung nagiging term ng mga yung ibang ginagamit yung term na yun. Yung heaven, heaven ang nararamdaman. Di ba? Ano yun? Natatawa si Brother Leo. Kasi merong ginagamit nila yung term na heaven, di ba? Heaven ang ating nararamdaman. Overjoy. Hindi totoo yun. Pag natuklasan mo yung heaven kung saan, sabi rito, ulitin ko po, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a pit. When a man found it, he hid it again and then destroyed it. To solve all he had and brought both the pit. Kung meron ka mang gagawin, lahat ng pera mo o lahat ng may ari-ariyan na, ibebenta mo siguro para mabili mo yung field na yun. Ipagpapalik mo nung meron ka ngayon, makakuha mo lang yung hidden treasure. Diba? Paano yun? Paano mangyayari? It's a parable. Parable ito. Sinasabi rito ng ating Panginoong Jesus, i-send it all. Kaya mo ibigay, i-give up lahat, makuha mo lang yung heaven. Ngayon, hindi ba ako namaan ng mga ng mga tao? Hindi nila makuha. Kaya nagtatanong yung mga alagad. Yung pala ay may malalim na pakahulugan na ang makakaunawa lang yung mga alagad niya. Kahit nasa iyo na lahat, nang nais mo, hindi pa yun yung true joy. Hindi pa yun yung true satisfaction o contentment. Pinakikita rito, hanggat wala yung heaven, hanggat wala yung presence ni God, hindi mo makukompare yung kaligayahan na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya gumamit siya ng parabola. At sinong may gusto nito? Sinong may gusto nito? Yung hidden treasure. Amen. Maraming salamat po. At yun kung saan kaya mong i-give up lahat ng meron ka. Makuha mo lang yung treasure na to. Last sermon natin, message natin, di ba merong yung mayaman, sabi ng Panginoon, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sabi niya, paano po makakapasok, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, tinis niya, sabi niya, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Ibenta mo lahat ng nagiging importante sa iyo. Parang yun sabi ng Panginoon. Dito yung hidden treasure, kaya niyang i-give up lahat ng meron siya. Parang merong comparison, makikita natin doon sa unang mensahe na kaya niyang i-give up, makuha lang yung hidden treasure.
At yung isa ay sinabi na, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Ipamahagi mo. Parang hirap talaga, di ba? Ang hirap makapasok doon sa tinatawag na needle's eye. Ano ang pinopoint ng ating point number 1? Importante yung healing treasure. Importante ito. Na wala itong kasi para natin ma-explain. Wala siyang katulad na value. Yung joy na makaranasan mo. Hindi mo ka pwede i-compare sa lahat ng yaman. At ito ay tinawag na hidden treasure. Sino lang ang makakasampung uli nito? Yung mga anak niya. Hindi ito kayang unawain ng mga pangkaraniwan na walang relationship sa ating Panginoon. Ito ay para sa mga anak lamang ng Panginoon. Yung treasure nito. Malinaw naman ito sinasabi. Yung joy, yung peace, sabi niya, the kingdom of heaven is not simply joy in exchange for the possibility of finding more treasure. It's a joy that is worth that you have. That you have. Meron ka na. Ito yung treasure. Kung meron namang kayamanan, ito yung langit. Amen. Mga pangalan siya. Next slide po. Point number 2. Sabi ng ating point number 2, sabi diyan, a mustard seed. Ano po ang mustard seed? Butil na? Sino po nakakita na ng butil ng mustasa? Actually, di pa ako makakita ng butil ng mustasa eh. Ha? Dahon na, gaya lagi ko sa sinigay. Pag bumili ako ng mustasa sa palengke, pag ito sa mga bili ka ng mustasa, ng bangos, tsaka miso, yun. Sinigan sa miso, mustasa. Tapos sabi, mustasa na yun. Di ba yung puti? Ano ba yung puti? Labanos pa rin yun. Labanos? Di ba labanos sa mustasa rin yun? Yung labanos, yung puti. Yung mustasa yung hinahanap ko yung buto, wala eh. Pag binayat ko, sino nakakita ko? Wala. Nakakita na. Meron malaki? Malaki. Maliit. Maliit po. Hindi pa po, talaga hindi pa ako nakakita ng buti. Buti na mustasa. Okay. Ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon nagsabi. Ang sabi ng Panginoon, basahin natin, no? Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants. It becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Dito pa lang butil ng mustasa. Bagamat sabi rito, is the smallest of all seed, tama, of all seed. Yet, when it grows, it is a largest of garden plants. Pinakamalaki sa garden. Kung meron kayong garden, okay, magtatanim nito. Kasi siya pala ang pinakamalaki. At ang sabi nito, it becomes a tree. Magiging puno pala. Magiging siyang puno na kung saan, so that the birds can and perch in. Gagawin dapuan. Yung mga ibon, ganun malaki. Nakita nyo? Ang kingdom of heaven ay inalutulad ng Panginoon sa butil ng mustasa. Huwag niyong mamalitin ang kaharian ng Diyos. May kasabihan, walang malaking nakakapuhin. Ano nakakapuhin? Mali. Kasabihan lang po yun. Ang kaharian ng Diyos ay nagtulad sa butil ng mustasa. Ano ba ang karakteristik ng butil ng mustasa? Sinabi nga niya, pinakamaliit, pero pag ito ay lumaki, ito ay magiging malaking malaki, at ito ay nadapuhan sa sobrang laki, nadapuhan ng mga ito. Mananatili yung mga ibon dito. Ang sinasabi dito, na ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay hindi nasusukat sa palakihan. Para maalaman natin. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nasusukat sa ganda o sa nakikita ng ating mga mata. Pinakikita rito na minsan sa ating paningin
Nadjudge natin kasi ang isang bagay sa ating ayon sa ating pagtingin. At pinakikita rito na ang kaharian ng Diyos ay hindi mo siya masusukat according to your own perspective. Hindi mo siya kayang sukatin, hindi mo siya pwedeng i-judge sa iyong nakikita. Binabali nito yung iyong pananaw. Parang sinasabi ko, deplete ka naman yan, deplete ka na, walang dating sa akin na, walang value yan. Hindi mo alam na yung maliit na yun ay ang kaharian ng Diyos ay malaki sa iniisip mo. Palakpan natin sila. Dito, next slide po. Para maunawaan natin. Basahin natin. As a parable. Just the parable to show that the kingdom has a small beginning but will grow and produce great result. Small beginning. Nagsisimula siya sa maliit. Ulitin ko po Yung parable ng ating Panginoon Jesus show that the kingdom has a small beginning. Small beginning. Nagsimula sa maliit. Para dito, maliit ka muna. Kasi malaki-laki ka na, di ba? Ang kaharian ng Diyos ay hindi kailangan big kagad. Yung pagkahari, nagsisimula siya sa maliit in the small beginning, but He will grow and produce great result. Amen. Meron itong magandang pagpipicture natin. Na ang kaharian ng Diyos ay huwag natin i-underestimate. Huwag natin i-underestimate ang paghahari ng Diyos. Kasi sinasabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng bukid ng mustasa. Bakit yun ang ginawa niyang metaphor? Yung bukid ng mustasa. Amen? Diretso po natin. Basahin natin, size. Okay, di ba? Size really does not matter. Hindi, wala problema kung ang nagsisimula ka lang sa maliit. Parang business, parang negosyo. Di ba? Pagka na-interview yung mga big time, yung mga entrepreneur, pag in-interview sila, sabihin nila, saan po kayo nagsimula? Nagsimula ako sa maliit na. Sa maliit na yun eh. Pero lumaki. Hindi naman sinabi nila na hindi, big time kagad sila, di ba? Ang kaharian ng Diyos ay sinasabi niya, the size really does not matter. Great things will come. Sabihin mo, great things will come. Claim it. Sa inyong personal, sa ating personal. Maaaring meron kang iniisip, meron kang ini-aim, the goal, na kung ano man, negosyo man ito, o sabi niya, great things will come. Kung nasa iyo yung pagkahari ng Diyos, great things will come. Ang sabi ng 1:17-20, basahin mo natin, He replied, because you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. okay. Nothing will be impossible for you. Walang imposible sa Diyos. Amen. Ang sabi rito, He replied, tinanong ang Panginoon, sabi rito, He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Intindi, di ba? Kung meron kang kasing laki ng butil ng mustasa, yung pananampalataya, ay kaya mong ilipat ang mundo. Nagsisimula saan? Sa pananampalataya, na kasing laki ng butil ng mustasa. Ginawa niyang metaphor, yung butil ng mustasa, kahit na yung pananampalataya mo ay kasing laki ng butil ng mustasa, you can move mountain.
Ang kaharian ng Diyos, sinabi niya, ay katulad ng butil ng mustasa. Na imposible, parang maililipat ang bundok. Paano maililipat mo yung bundok? Sabi, kung meron ka pananampalataya, kaya mo ililipat. Sabi niya, no? Truly, I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from there, and it will move. Nothing will. Nothing will be impossible for you. Walang imposible kay God. Kung gusto niyo ilipat sa pamamagitan ng binibigay niya ng ini-emphasize ang ating Panginoong Yesus, yung ating pananampalataya. Hindi naman niya sinabi na ang pananampalataya ko ay kasing laki ng bundok. Hindi naman eh. Ang sinabi niya, kahit na ang pananampalataya mo ay kasing laki ng butil ng mustasa, tinumpir niya yung butil ng mustasa sa malaking bundok. Kaya mo timog kung meron ka pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ay gano'n. Hindi tayo nakabase sa laki, sa nakikita, hindi tayo nakabase sa ating strength, hindi tayo nakabase sa sarili nating effort, kundi sa Panginoon, sa pananampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si God. Ano ba? Ano ba ang makikita natin dito? Next slide po. Point number 3 kagad tayo. Okay, sa pag-slide yung ating point number 3, basahin natin. Yes. Tama ba bigas ko? Yes. Yes? Yes. 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 Yung yes ay, ano po ito? Nakaka-relate si Efrain. Kasi nag-bake siya, nag-bake. Yung mga nag-bake, makaka-relate dito. Basahin po natin. He told them, The kingdom of heaven is like this, that the woman took and mixed into a box with the apple pie, until it works all through the dough. okay. Ang kaharian ng Diyos ay inalintulad niya sa isang yeast na kung saan yung yeast na yun ay ginagamit sa pampaalsa, pampalaki. Kasi pagka hindi mo nilagyan ng pampaalsa, di ba? Pag hindi mo ginamit, sabi niya, plak na, hindi siya mag-gogro. Mag-gogro siya, yung yeast na yun. Ang kaharian ng Diyos ay palaki ng palaki, sabihin mo, palaki ng palaki. Ang kaharian ng Diyos. Lalaki at lalaki yan, whether they like it or not. Amen? Ano pa? At yung pampaalsa, rito sinasabi, ay yung kapangyarihan ng Diyos. Para lumago. Ito yung inahan na recipe. Ginawa niya rin ang example o parable. Sige po, may interpretation dyan. Next slide. Ako na lang po babasa. The kingdom of heaven is transformative. Everyone say transformative. And uplifting. Without gathering, life would be flat. Kung wala yung paghahari ng Diyos, ang buhay ay flat. Parang sinasabi, kung ikaw ay gumawa ng bread, ng tinapay, pag wala yung yeast, flat yun. At sinasabi, the kingdom of heaven is transformative. Kung sinabi transformative, nagbabago. Na dati ganito ka, tinatransform ka. Mayroong transformation, may pagbabago. At may pagbabago, may promotion sa career ng Diyos. May level up, i-level up tayo, i-level up. Amen? I-level up, dito sinasabi, na ang kaharian ng Diyos o ang Diyos ay nagkahari, your life will be transformed. Mababago. At mali-level up. May pagbabago. At ang sabi niya, Kingdom of Heaven is empowered
God's people to rise. To empower, sabi natin to empower. Ang paghahari ng Diyos, sabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, the kingdom of heaven, the kingdom of God is not a matter of talk. Pag binasa niya, 1 Corinthians 4:20, the kingdom of God is not a matter of talk. Puro katok, wala namang transformation. Sinasabi ng kingdom of heaven is transformative, uplifting, o promotion. Hinaano ka, merong paganda ng paganda. Pagka nasa iyo, yung paghahari ng Diyos. Amen. Sino may gusto nito? Na maranasan yung transformative. Amen. At yung pag-promote. Yung pag-alsa, aalsakin. Alam niyo ba, itong yeast ay ano rin to? Ginamit ito, sabi niya, ewan ko natin niya. Sige po, next slide. Balik po natin. Okay. Yung yeast ay ginamit din siyang illustration na negative. Negative ang illustration. Ginamit siyang positive. Sa pagkakataon nito, yung yeast ay ginamit as a positive. Yung yeast ay ginamit din as a negative. Yun yung kasalanan. Yung kasalanan ay nakakapagkal. Yung yeast, sabi yung libaduta ay napapaalsa. Yung napapaalsa siya. Ginamit din ito illustration as a sin, na kasalanan. Na kung merong kasalanan, napapaalsa rin. Pero this time, ginamit yung yeast has the power to transform. The kingdom of heaven, the kingdom of God has the power to transform. Pag nasa presensya ka ng Panginoon, magkakaroon ng transformation. Magbabago ang buhay. At sino may gusto nito? Yung paghahari. Pag i-analyze natin ito, yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Baka kasi ang thinking natin, yung paghahari ng Diyos ay isang building. Parang baka ang thinking natin, ang kingdom of heaven is like a building na papagpapasok ako sa building na yun. Na pinaghaharian ka ng Diyos. Hindi po. Ang sinasabi nito, yung paghahari ng Diyos sa buhay natin. Sa buhay natin, naghahari pa si Lord sa buhay natin. Amen. Yung sinasabing the kingdom of heaven, yung presensya niya na naghahari sa bawat isa sa atin. At pag yun ay naghahari sa buhay mo, yung joy. Sabi niya, it's like a hidden treasure. Sige po, next slide po. Basahin po natin yung aking conclusion. The kingdom of heaven, the kingdom of God is transformative and transformed to rise above. The kingdom of God is like a hidden treasure, full of joy. The kingdom of God is like a mustard seed size. Really does not matter. Great things with God. Yun yung ating 3 point. Kung meron tayong naisin, ay yung pagharian tayo ng Diyos sa buhay natin. Amen? At pag tayo pinagharian, hindi natin ipagpapalit yung joy na meron tayo. At yun ang sinabi ng Panginoon. Pinangako niya ito, sabi doon, hindi maunawa ng mga tao. Dahil yung kingdom of heaven ay para sa mga anak ng Diyos. Amen? Ulitin ko po ulit. Yung parable na to, hindi maunawaan ng mga tao. Dahil itong kingdom of heaven ay para sa mga anak ng Diyos. Kaya nga hidden. Hidden treasure. Pag sinabing hidden, hindi nila makikita. Sabi ng John chapter 3 verse 3. Sino nakakalam ng John 3:3? Sino nakakalam ng John chapter 3 verse 3? Unless you are not be born again,
you will not enter the kingdom of heaven. Yung relationship, ulitin ko, unless you are not be born again, you will not enter to the kingdom of heaven. Kingdom of heaven. Ibig sabihin, yung relationship between you and God, yun yung heaven. Kaya this is a parable. Yung parable na to, yung kingdom of heaven, ay para lang sa anak ng Diyos. Amen. Masaya ba tayo na natuklasan natin yung kingdom of heaven ay para sa atin? Amen. Tulungan natin sila. Bilang response po, bilang response, tinatawagan ko po yung praise team. Ayan. Praise God sa salita ng Panginoon.
prayer meeting, 6 p.m. Sa mga walang tapos na sa gawain bahay, isang oras lang naman po tayo every prayer meeting. So, you are welcome po na mag-join. Invite po kayo ng mga kamag-anak nyo and classmates, especially yung mga youth. Dapat tumanan kayo pag every Friday kasi mas maganda yung nasi-share natin na sa mga small group yung about sa school, sa family, and masasalamat your Joey. And next slide. Ayan! Unite 2024 Elevate Anniversary. So, sa CCF po yan, and CCF is inviting all the youth to come over May 24, Friday, 6 p.m. So, kung sino po ang mga sasama na yun, lumapit lang kay Titi or sa akin. So, kailangan namin malaman ngayon kung sino-sino po yung kasama dahil kailangan may authorization ng magulang. Dahil 6 p.m. po yan, aalis po tayo dito ng 4:30. Ang meeting place po natin is dito sa church, 4:30. So, 6 p.m. So, 4 o'clock to 4:30 nandito tayo kasi isang oras yung biyahe. And kapag Elevate Anniversary po kasi matagal. Like 1.5 hour yung tinatagal niya. So, kailangan may consent ng magulang. Siyempre, after yan, magdi-dinner tayo. So, KKB po ito. So, mura lang naman yung pamasahe sa meeting na yun mamaya explain namin. So, KKB, yung food nyo, yung pamasahe, and also free extra t-shirt kasi sa open field po sila, sa malaking field ng CCF, doon sila magse-celebrate ng Elevate. So, lapit lang po kayo sa amin nila Lily. And next slide po, meron po. Okay, sa True Life Retreat 2024 sa July 7 to 9. So, 3 days, 2 nights. So, kailan po ba ang last registration sa Sunday, 26. Kasi po, sabi ni Hannah, nag-uubusan na ng slot. So, maraming mga Christians, ng mga kabataan na mag-join sa True Life Retreat. So, 3 days po yan. And huwag kayong mag-alala kasi may consent letter yan kung di ba gusto nyo sumama. May consent na gagawa ang church. And KTV po dito. So, 4,500 ang fee nila dahil sa Mount Makini po to sa Batangas. So, 3 days. Parang Sunday po yan. Sunday, Monday, Tuesday. Sa Laguna po pala. Okay, Mount Makini. So, 3 days po ito ha. Hindi po kayo uwian. So, 3 days, 2 nights. So, 4-5 KKP po. So, dami na po kay Dindin yung mga gustong sumama. And guys, masaya and makaka-encounter tayo as mas malalim na Christians pa our faith. Kasi CCF is inviting iba-ibang church. So, i-grab nyo na guys. Sobrang saya niyan. So, and meron pa ba? And then yung Amazing Grace. So, na-move po siya instead of May 26. So, minove namin siya since mga kabataan ngayon is finals week, graduation. So, minove namin ng June para walang excuses. Bakasyon na bakasyon. So, June 23, ang Amazing Grace natin sa St. Monique. So, to be follow yung other announcement. So, yun lang po. God bless you. Okay, so sorry. Okay, and then sa Sunday, invite po tayo. We have a guest speaker din si Peter Roel Castillo po. So, invite kayo ng family and friends niyo to listen the message of God. Thank you po. Kahit tatay ko kayo? Okay. Yeah. Okay, let's pray. Yes, Father God, we thank you, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon. Yung paghahari mo, Panginoon, Lord, ay maranasan namin, Lord God. Yung promises mo, Panginoon, yung kingdom of heaven ay para sa iyong mga anak. Lord, we prepare yung kingdom. Lord, we thank you, Panginoon, sa message, Panginoon. At yung joy, yung peace na meron kami ay nararanasan namin sa bawat family, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Yung treasure na ito, Panginoon, hindi namin kayang i-compare, Panginoon.
yung heaven na to, yung joy, hindi namin kayang i-compare sa anumang yaman, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, for your promises na binigay mo, yung kingdom, Lord. Sige po, taas natin yung ating mga kamay. Father God, we bless your holy name. Lord, we thank you, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, yung ay binigay mo sa iyong mga anak, Panginoon. Marapat lamang na, Lord, natanggapin mo yung mataas na pagkulit, pagsamba. Marapat lang, Lord, na ikaw ang tumanggap ng aming mga papuri, Panginoon, Lord. Kaya tanggapin natin ang masaganang pagpapala nagmumula sa ating Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu upang hindi tayo magkasala sa Kanyang mataas